Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahim papawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan, magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahim papawid. Live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Balitang Pilipinas Worldwide. Programang siksik sa balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide. Narito ang pagdating balita si Boyet Guillermo. Bagong programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula ika-11 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Narito na ang mga pinagpipintagang host ng programa. Magandang umaga po sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa 42,000 barangay sa buong kapuluan ng bansa. At magandang hapon din po sa ating po mga kababayan sa iba't ibang dako ng mundo na naabot po ng programang ito, Barangay in Action. Muli po, tayo po ay magsama-sama sa 1 oras na naman po nating pagtalakay, pag-uusap sa ating po mga barangay at sa mga kandidato ho natin. At kasalukuyang mga naglilingkod sa ating barangay, yung ating mga kasalukuyang barangay official. Ayan, ano ho? At itong ating programang ito, no, napapanahon. Dito po ay malalaman ho natin ang mga bagay-bagay tungkol po sa pagpapalakad, pagpapatakbo, at pamamahala sa ating barangay at paano ho nila ginagampanan ang kanila mga tungkulin bilang barangay opisyal. Siyempre kapag maganda ang ginagawa, atin silang pupurihin. Pupurihin ho natin sila. At siyempre kapag puro kapalpakan, walang mga pinaggagawa, sila po ay ating pupunahin. Pupunahin ho natin sila kapag wala silang magandang nagawa sa kanilang barangay. Ayan. Malikan yan, kapatid. Mali ba ako doon? Papaano na? Pababayaan na lamang natin sila. Pababayaan na lamang natin sila na mali yung ginagawa nila. Di patuloy ho nilang gagawin ang kamalian.
mali, nakikita nating mali yung pagtupad nila sa kanilang tungkulin, pababayaan ba natin? Hindi po pwede. Hindi natin sila po pwedeng hayaan. Tayo ho ay dapat magpaalala. Magpaalala po sa kanila sapagkat baka sila ho ay nakakalimot. Oo, nakakalimot ho sila. Baka sila'y nakakalimot, syempre, yun lang naman ho ang ating gawain. Ang ating programa ay tagapagpaalala sa kanilang mga tungkulin. Baka nga sila ay nakakalimot. Ayun ang gamot. Yan ho ang gamot sa mga taong nakakalimot. Ay ang mga paalala. Ano ho? Ayan ha? Ano ba to? Gaganda ng mga ano natin Alright? Sige. Aba, ngayon po, araw po tayo ng Friday. Ayan. Araw ho ng Simbang Quiapo. Ang ating pong mga deboto o yung mga namamanata. Ay, ang ating pong mga namamanata sa poong itim na Nazareno, yan ay sila ngayon ay nandyan. Dumadalo ngayon ng simba ng misa. Ano ho? Yan At sa ngayon ay syempre pag ganitong araw, dyan ho sa paligid po ng Quiapo, puno na ho ang loob. Ano ho? Nasa labas yung iba. Kahit ho nasa loob, mag-iingat din ho. Sapagkat namamanata din ho yung mga mandurukot dyan. Ang dasal ho nila niyan ay patawarin sila sa kanilang ginagawa. Pero habang sa tuwi-tuwi ng paghingi ng tawad, talagang hindi mapigilan. Hindi mapigilan ho ang kamay. Talagang nangangati para mga pangapa sa bulsa, sa pitaka, sa bag. Yan, nangangati kaya ho, hindi mapigilan. Kahit ilang beses nang nagdarasal. Pero sa sakit na ho kasi. Sakit na. Yan, sakit na. Siguro kaya hindi siya dinidinig. Kinakailangan muna na ikaw ay magsisi. Pagsisihan mo yung mga ginagawa mo, at talagang labanan mo yung pangangati ng iyong kamay para para ikaw ay talagang tuluyan ng magbago. Hindi na kumati ang iyong mga kamay para mandukot. Kaya ingat to mga kababayan, mga mananampalataya at namamanata diyan sa simbahan ng Quiapo. Ingatan ang mga gamit ho, sa mahalagang gamit, lalo na ang cellphone. Baka naman habang nagmimisa, ikaw ay text ng text. Habang nagte-text ka, nakikita ka at iniispatang ka ng mga kampon ni Mandurukot. Yung kanyang mga kamag-anak na nandyan, Mandurukot, slashers. Inaantabayanan ka lang yan. Inaantabayanan ka, binabantayan ka para sakmalin. Biktimahin. Kaya wag mo nang tiisin ho ninyo na wag nang ilalabas ang cellphone habang kayo ay nakikinig ng misa. Siyempre, i-focus mo ang attention mo sa homily ng pare. Hindi kailangan sabayan ng pagsagot sa telepono, may tumawag, sasagutin agad. So, diyan. Andyan yung mga pagkakataon na iispatang ka.
Oo, ng mga maiinit na mata ng mga manduruhot. Siyempre, kahit na ilagay mo yan sa bag mo, ay susundan ka na yan. Pagkatapos mong magsimba, siyempre mamimili ka, susundan ka niyan. Alam niya kung saan mo nilagay ang cellphone mo. Kahit pa nasa loob ng bag yan eh. Oo, magagaling ho talaga eh. Magagaling ho ang kamay eh. Oo, parang may mga mata yung kamay at pag pumasok sa bag yung kamay, alam na yung alam na yung pitaka eh. Alam yung cellphone eh. Oh, kilala ang cellphone, kilala ang pitaka. O kaya 'di ba? Nagugulat ka, nilagay mo na sa bag eh na ano pa. Oh, kung minsan lalaslasin na lang yung bag mo, nagulat ka, naglalaglagan na yung mga gamit mo na nasa loob ng bag dahil hindi mo naramdaman, hindi mo napansin. Oh, ikaw ay nadukutan na. Ayan, ha? Sa mga panahon na ito, ayan, naglipa na sila at ngayon ay namamayagpag, kaya huwag na ho tayong mapabilang sa listahan ng mga nadukutan. Ano ho? Ikaw ang mayroong pagkukulang sa sarili mo. Oho, ikaw ang may pagkukulang doon, ikaw ang may kasalanan. Huwag mong sisihin na bakit ba ako nagsimba. Naku, wag mong gagawin yan. Oo, nadukutan ka tuloy. Hindi, ikaw ang nagpabaya. Dahil malayo ang pag-iisip mo eh. Kumbaga sa absent-minded ka eh. Ang layo ng mga iniisip mo. Hindi nakapokus doon sa ginagawa mo. Dapat alisto, alerto ang pag-iisip kapag ikaw ay nasa labas ng bahay, nasa karamihan ng tao. Dapat ganyan tayo. Kung hindi, ikaw ay kampante, pakinig ka lang ng pakinig nga. Minsan nga, nagdalakad ka, nakasalpak ang dalawang headset sa ulo, sa tenga. Wala kang pakialam sa paligid mo. Lakad ka ng lakad. Nasa kalagitnaan ka ng karsada. Hindi mo napapakinggan ng paligid. Yung mga ingay sa labas, sa paligid, hindi mo alam. Yan ay delikado. Inilalagay mo ang sa peligro ang buhay mo. Ilalagay mo anong bagay? Ay siyempre, halimbawa may mababagsak sa uluhan mo eh. Sinisigawan ka ng tao. Ilag, may babagsak sa iyo. Ay hindi mo maririnig dahil na dalawang headset mo nakasalpak sa dalawang tenga. So, hindi mo marinig. Ang naririnig mo yung pinakikinggan mong paborito mong tugtugin. Ayan. Kaya, wag niyong gagawin yan kapag kayo po ay nasa labas ng bahay. Alright? Kamusta po kayo? Nakapananghalian na po ba? Ano ba ang inyong ulam? Ano bang luto na ulam? Na po pwede nating pagsaluhan. Meron ba kayo diyang bagoong na balayan at nilagang talbos ng kamote at okra? Na kung saan may dilis-dilis ka pa dyan. Daing na yung daing na malutong na yung mga daing, ang sarap niyan. Aya't nakakagutom kapag ganyan ang pinag-uusapan natin eh. Yung ulam. Tapos ang kanin mo, umuusok-usok pa. Umuusok pa ang kanin.
bagong hango sa kaldero. Woo! Sarap. Ano? Ang sarap talaga naman. Oh, bakit walang ano yan? Walang music yung ano na yun, oh. Oh. Ano nangyayari? Bakit walang sound itong ating ano? Teka ha, baka okay naman ha. Yeah, teka ha. Meron naman pala. Ayun, meron naman pala. Alright. So, tayo po ay kamustahin ho natin. Kamustahin ho natin ang ating mga barangay candidates. Ano ho? Kamusta ang ating barangay, mga kandidato sa ating barangay? Kayo bang mga napadala ng show cause order ay nakapagpaliwanag na? Nakalusot na ba ang inyong pambobola sa COMELEC? Kaya bang bulahin ngayon ang COMELEC sa inyong mga paliwanag matapos kayong kasuhan ng premature campaign? Naipaliwanag nyo ba ng maayos ang inyong side? Ay kung hindi, kung hindi makatuwiran, makatotohanan ang inyong paliwanag, yan ay hindi lulusot sa Commission on Election. At ikaw ay mapapatawan. Mapapatawan ng disqualification. Ano? I-share nga ninyo mga kababayan, mga viewers diyan sa inyong barangay, meron ba kayo nabalitaan diyan? Hindi na natin babanggitin ang kanilang mga pangalan. Kung kilala niyo sila, wag na natin banggitin ang pangalan. Ano? Para naman hindi lubusan silang mapahiya. Hindi sila lubusang mapahiya sa kanilang mga kabarangay kung sila ang napadalan ng show cause order ng COMELEC. Ang show cause order ay yan ay pinadala ng COMELEC sa mga parents candidate. Ano ho yung sa Tagalog ang parents candidate? Alam na ba ninyo yung alam niyo ba sa Tagalog ang parents candidate? Yan yung sa Tagalog ay magulang na kandidato. Di ba? Sila yung mga magugulang na kandidato na pinadala ng show cause order ng COMELEC. Ang show cause order ng COMELEC, ang ibig sabihin naman po niyan ay kinakailangan mo iniimbitahan siya sa opisina ng COMELEC para ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat kasuhan ng disqualification sa ginawa niyang maagang pangangampanya at premature campaign. Yan po ang ibig sabihin ng show cause order na pinadala ng COMELEC sa mga parents candidate, sa mga magugulang na kandidato. Tuwan-tuwa sila, magugulang na kandidato, no? Parents candidate. Ayan. Meron ba sa inyong ganyan? May nalalaman ba kayo at nabalitaan na ba ninyo yan? Sa inyong barangay, i-share naman po ninyo. Pag-usapan natin. Pag-usapan natin yan, yung mga napadalan sa inyo. Siguro pag nalalapit-lapit na at final na ho yung mga desisyon ng COMELEC, aalamin po natin yan. Dito sa lungsod ng Pasay, aalamin natin sa COMELEC officer kung alin-alin at saan-saang mga barangay
na na merong napadala ng show cause order, merong na-desisyon na ma-disqualify, ha? Yan, malalaman natin yan sa mga susunod na araw. Medyo sa ngayon, maaga-aga pa. Maaga-aga pa, no? Pero sa inilabas na data ng COMELEC, mahigit na 4,000, no? Oo, mahigit na 4,000, 405 na mga show cause order yung kanilang pinadala. O yan. Talaga naman, ano? Ang dami niya. Sa iba't ibang mga barangay ho yan. So, ibig sabihin, yan ay 4,000 mga parents candidate ang napadalhan. Ang tawag pa nga sa kanila ng COMELEC, EPAL candidate. Ang inyong lingkod naman, ang tawag sa kanila, parent candidate. Medyo disente naman ang dating. Ano? Pero pag tinagalog mo, magugulang na kandidato. Sila yung mga magugulang na kandidato. Iyan. Ano? Pero ano sa tingin ninyo ang disenteng tawag pa? Ano bang disente? Sa COMELEC, EPAL eh. Diba? EPAL eh. Parang pangit din pakinggan eh. No? Sa akin talagang medyo masarap pang pakinggan. Ano? Parent, candidate, magugulang na kandidato. Alright, so yan, antabayanan ho natin yan. Antabayanan ho natin sa mga susunod na araw. Malalaman ninyo mga kabarangay, diyan sa inyong barangay, malalaman ninyo kung sino-sino o kung merong kandidato diyan sa inyo na disqualified, hindi na makakatakbo dahil sa maagang pangangampanya. Simula pa nga lang hindi pa nga nag-e-eleksyon, nagsisimula na ang gulangan. Naggugulangan na agad kaya ayan, pero porsigido ang COMELEC. Porsigido ang COMELEC na disiplinahin, sampulan yung mga kandidato na matitigas ang ulo. Mga kandidatong EPAL. Porsigido ang COMELEC na sila ay kahit walang naghain, pero meron pa rin hong mga naghahain ng disqualification case laban sa kanilang mga katunggali dahil nga meron silang nasilip na mga paglabag sa mga patakaran at batas ng ating halalan ngayon pong 2023 barangay at SK election. Kung tatandaan niyo kamakailan, ilan ho yan? Meron hong 200 mahigit ang na-dismiss na hindi napatunayan na sila ay nilabag ang premature campaign. Meron hong sumasailalim na sa disqualification. Hindi tayo nagkakamali, na kulang-kulang pa rin hong nasa 400. Ayan. At meron naman, meron din naman so habang sumasapit po ang eleksyon, ang COMELEC po ay talagang inaayos po nila maigi ang takbo ng ating eleksyon ngayon.
Kaya may mga ganyan ho. Ano ho? Meron silang pinapatupad na ho nila ang mga patakaran. Aha. Dahil malapit-lapit na. Malapit na ang eleksyon sa October 30. October 30. So ilang araw na lamang po yan. Tayo ho ay nasa October 6 na ho tayo. October 6. So 24 oras na lang yan. 24 araw na lang yan. 24 na tulog na lang yan. Tayo ho ay mamimili na ng ating pong mga iluluklok sa ating barangay. At lagi-lagi, pinapaalala natin ang pamamaraan ng pagpili. At yan din ho ang panawagan ng COMELEC. Piliin ng husto ang iluluklok natin sa ating barangay. Yung talaga daw hong mayroong pagkatao na matulungin, malinis ang pagkatao. Yan. Hindi ho sinabi na siya ay former lawyer, former doctor, former basta yung mga former. Ang ano lang ho dyan, marunong bumasa at tumulat. At Filipino citizen, mahigit na isang taon na siyang naninirahan sa barangay at rehistradong butante. Yan lang ho ang mga requirement para sa mga kandidato. Pero bukod doon, yung nabanggit natin, kailangan ay may pusong makatao. Malinis ang pagkatao. Pari nating pagkatiwala. Makatarungan. Dahil magpapatupad siya, hahatol sila hahatol si kapitan. Siya ay mamamagitan sa mga usapin, mga kaso sa barangay. Siya ay mamamagitan. At kinakailangan sa kanyang pamamagitan, walang kinikilingan. Ang timbangan ay nararapat na pantay. Pero pagkatapos suriin, ang itinitimbang, naturalmente, meron dyan na mabigat. Meron isa dyan na mabigat na kung saan yung mabigat na yon yun yung hinatulan ng tama. Hindi ho hinatulan dahil napaboran dahil si kumpare ang na-involve, si kumare ang na-involve, ang kamag-anak ang involved. Yan po ang ating mga batayan. Uy, teka, si Luisito Santos. Siya ba to? Ito nga. At basahin ko muna yung ating mga viewers. Oo nga, si paring Luisito Santos ng GMA DZBB. Yan. Nanonood sa atin. Maraming salamat, paring Luisito. At share sa page na ito, DZBB Broadcasting. Good morning daw, DZBB. Ayan, si Zarmay Guillermo, ang aking una ka-iha. Una ka-iha. Yan. Susi Del Mundo, tanong, pwede po bang magkaso siya
Ayun, may tanong sa atin dito si Susie Del Mundo. Salamat Susie at nakikibahagi ka sa programang ito, ano? Tanong daw niya, pwede po ba magkaso siya sa constituent ng barangay? May hearing po siya itong buwan pero tumatakbo bilang kagawad dito sa Pasay. Aba, yan yung ano. Alam niyo po, kung meron man siyang kaso sa barangay, ang sinasabi po sa batas, kapag ikaw ay may kasong kriminal at ikaw ay nahatulan, at matibay ang ebidensya at nahatulang kang makulong at nakulong ka nga po, ay yun ho ang hindi maaaring tumakbo. Pero yan ay kaso lang ho sa barangay at nasa barangay pa ho yan, nasa barangay level, natural ho, pag barangay level, aakyat to sa piskalya, kung anumang klaseng kaso po yan, at pag tinimbang-timbang, sinuri-suri at inimbestigahan ho sa piskalya, ay iaakyat ng piskalya kung sapat ang mga reklamo, iaakyat po ng piskalya sa korte. At sa korte ho, ganun din po ang proseso, magkakaroon po ng mga pagdinig, hearing sa kaso. At sa pagdinig, na isa katuparan na ho lahat ang pagdinig, ang mga magkakabilang panig ay umupo sa witness stand at tanatanong, yan ho ay doon pa lang ho titimbang-timbangin ng ating korte kung sapat talaga ang naihaing reklamo laban po sa respondent. Ganun po, Miss Susie Del Mundo, salamat po sa inyong tanong at sana po ay lagi po kayong nanonood para ho nabibigyan po natin ng linaw, ng kasagutan sa abot ng ating makakaya ho, ay ating pong sasagutin ang inyong mga katanungan. Yan, yun yung kanyang tanong. Pwede po bang magkaso siya sa constituent ng barangay? Oo. Siya yung nagkakaso. Ang bihira din naman, ano? Doon ho nyo yung makikilala ang isang kagawad, isang kapitan, na kung saan ay hindi niya alam na siya ay lingkod ho ninyo. Miss Susie, lingkod ho siya sa barangay. Aba, siya pa yung nagkakaso sa inyo. Anong hustisya ang makukuha ninyo dyan? Kung yung si kagawad mismo ang nagkaso sa inyo. Aba, dapat dyan, kung siya ang naghain ng kaso, hindi niya dapat sa barangay nila. O kaya ay pag tinanggap naman ng kapwa niya mga barangay official yan, barangay justice, yung kasong inihain niya laban sa kanyang constituent, ay dapat mag-inhibit at tinatawag. Mag-inhibit na lang ho kung sino yung mga humahawak dyan. Hindi ho patas lalabas ho dyan. Walang patas kang makikita dyan kung ang kagawad ang complainant laban sa kanyang constituent. Wala kang makukuhang hustisya. Pambihira din naman si kagawad, ano? Aba, yun nga ho, isa siyang iniluklok na opisyal dyan sa inyong barangay. Siya pa yung nagre-reklamo. Hindi niya ba kayang palagpasin? Di ba niya kayang magpaubaya bilang isang lingkod ng barangay siya? Yun nga ho ang ating sinasabi ho mga kabarangay. Kapag tayo pipili ng ating iluluklok sa barangay, yung talaga ho, may kabaitan naman talaga. Marunong umunawa,
Yan ho ang dapat yan ang batayan natin sa pagpili. Marunong umunawa. Hindi magasbang ang pag-uugali. At makatarungan. Yan ho, makatarungan. Imagine. Siya pa yung nagreklamo. Oh, come on. Siya pa nagreklamo sa kanya. Anong laban? Sige nga, timbangin nyo nga. Suri-suriin po natin. Anong laban ng constituent mo? Ikaw ang barangay kagawad, inireklamo mo siya, anong maliban? Maliban ang paghahain ng reklamo ay pagnanakaw. Kung yung mga usap-usapin lang ho yan na maliliit na bagay, maliliit na kaso na nagtapon lang ng basura, nakapagkalat ng basura, yung maliliit lang na bagay, ang dali ho, bilang kagawad ka, ang dali ho niyang ipaliwanag. Ang dali hong magkaunawaan pag maliliit na bagay. At ikaw ang dapat magpakita ng halimbawa sa iyong barangay na ikaw ay maunawain. Hindi ka mapagpatol para palakihin ang isang maliit na kaso sa barangay, kagawad, kung nakikinig ka. Iparating mo, Miss Susie Del Mundo, itong aking komento laban sa kagawad na sinasabi ho ninyo na kinasuhan niya yung kanyang constituent. Baka lamang ho siya ay natutulog. Yan. Ginigising lamang po natin siya para malaman niya ang pagganap niya sa kanyang tungkulin. Hindi po porke may kapangyarihan ka bilang kagawad sige ka na lang ng sige, nakasuhan mo ng kasuhan yung kabarangay mo na wala namang katuturan. Ba'y paggamit na ho yan ng iyong kapangyarihan. Ginagamit mo ang kapangyarihan mo sa iyong minamaliit mo ng gusto yung mga kabarangay. Dahil barangay kagawad ka? Anong laban? Anong laban ng kagawad ng kabarangay mo? Ikaw pa mismo. Anong hustisya mapapala nila diyan sa barangay mo? Ikaw ang complainant. Ay, come on. Come on. Mga kagawad. Yan ho, sinasabi ko. Eto ho, Miss Susie Del Mundo. Kung kagawad siya sa mga panahon na ito, ikampanya mo na huwag siyang, huwag na siyang iboto. Wala ho siyang pusong maunawain bilang isang lingkod ng bayan. Kapag ikaw lingkod ng bayan, Mrs. Susie Del Mundo, ang honoraryang tinatanggap po niyan, galing ho sa atin. Yan ho ang iisipin natin. Na dapat sila ay naglilingkod ng tapat, marangal, patas sa ating barangay. Ayaw ho nilang sabihin na sweldo ho yung honorarya. Dahil maliit laang daw yan. Maliit pero tinatanggap nila, di ho ba? Maliit yung tinatanggap nilang sweldo pero nananatili sila sa posisyon. Di ba? Miss Susie Del Mundo? So, hatulan ho natin sila sa darating na October 30. Huwag mo na siyang isama sa listahan ng iyong iboboto. Bagkus, sumimpli ka ng kampanya na huwag siyang iboto ng mga kabarangay ninyo. Hindi ho dapat maglingkod yung mga ganyan na klaseng tao na mga barangay kagawad. Ginagamit lang nila ang kapangyarihan bilang kagawad para mang-api sa kanilang kabarangay. Manakot sa kanilang kabarangay.
Imagine, tagawad ka, di ka man lamang makapagbigay. Di ba? Hindi ka makaunawa kung anumang problema yan. Samantalang darating ka. Kagawad ka ngayon. Hahangarin mo, maging barangay captain ka. Naku po, nakakatakot pa pag ikaw ay naging barangay captain. Walang hustisyang makukuha sa iyo, mga kabarangay mo, kapag ganyan ang ugali mo, kagawad. Oh, yan ho. Hatulan ho natin sila, wag natin silang bigyan ng pagkakataon magkaroon ng posisyon sa barangay sapagkat nakakapangamba kapag sila ang nanungkulan sa inyong barangay. Yun lamang po, Mrs. Susie Del Mundo, ang ating pong paliwanag yan po sa inyong katanungan. Okay, si Sister Diriba Bing, good morning po sa lahat, good morning po. Kay Brother Boyet. Ayan, si Sister Bing. Kapatid natin kay Kristo. Yan, sa gawain ni El Shaddai. Alright. So, maraming salamat Share sa ating programa. Okay, diretso to. Tuloy po tayo. Dahil nga po sa nalalapit na eleksyon pang barangay, SK election, ayan. Sinimulan na po ng Commission on Election yung pamamahagi ng mga balota. Yan. Huwag nyo na ho siyang isama sa balota, ha? Miss Del Mundo ng Pasay City. Sinimulan na po ng Commission on Election ang pamamahagi ng mga balota na gagamitin nga po sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. At andyan na ho, lahat ho niyang gagamitin natin. Indelible ink, ayan. Kasabay na yan, malamang. At ayon po sa COMELEC, nasa 6.67 million na ballots. Ang first batch pa lamang po yan na ibabiyahe patungo sa DARMN. Dyan muna ho yan sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao at sa Region 8. Yung mga balotang ipamamahagi po ng COMELEC. Kasama po ang nasabing mga balota, ang ilang mga accountable forms, yan. Dahil ang ating pong eleksyon ay manual po tayo. At meron lang ilan na ang tawag dito, electronic voting. Yun ay pilot sa pilot area meron po. So, kasama po, kasama ng nasabi mga balota, ang mga accountable form, gaya po ng canvassing form, election return, at mga indelible ink. Yan. Yan yung mga, nakaka-excite ang election. Manual. Andyan na ho ang talagang papalasan ng mata. Papalasan ng pakiramdam. At paghahanda ng mga flashlight, kailangan. Full charge ang battery. Dahil manual yan. Ang ating bilangan umaabot ng gabi. Yung alas 6 yung alas 6, abay madilim na ho yan. Lalo na kapag sa kwarto ng silid-aralan, di ba? Sa silid-aralan, pag walang ilaw, madilim. Andyan na ang pinangangambahan ng kandidato na inaakala niyang
ay siya ay madadaya. Oo, di ba? Yeah. Kaya yung mga watcher, ay kailangan ready, nakahanda sila. Mayroong flashlight, full charge ang battery. Yan, ready na yan. Yan ang mga paghahanda. Ano? Siyempre, yung mga watcher ninyo, huwag niyong gugutumin. Kahit may flashlight, pag lumabo mata niyan dahil sa gutom, hindi makikita kung nagkaroon ng dayaan. Oo. Hindi makikita dahil malabo ang mata dahil sa gutom. Kaya ang pagkain ng watcher, huwag din pababayaan. Para nananatili hong matalas ang mata. Malinaw ang mata. Kahit brownout, malinaw ang mata. Dahil busog. Ano? Yung bayad, huwag nyo rin kakalimutan niya. Yan yung mga yung bayad. Bayad sa sa mga watcher. Magkano kaya ngayon ang bayaran? Wala pa bang balita ng mga bayaran sa tumakbo ako 300 piso eh. Pero para ako baka siguro ginawa ko 500. Ay, ang dami kong watcher. Sa dami ko ng watcher, nadaya pa rin ang inyong lingkod eh. Oo eh. Nadaya pa rin. Wala ba naman ako, wala. Pagdating pala sa canvassing, kasi bagito tayo. Alam niyo mga bagito talagang walang kaalam-alam sa sistema ng botohan at bilangan. Pagdating sa canvassing, wala akong tao. Doon na, nagkawindang-windang ang buhay ko. 1 point. 1 point lang ho ang diferensya. Yung 1 point na yun, napunta dun sa pampito ko. Naglalaban kami sa pampito. Yung pang-8, kamag-anak ng kapitan. Si kapitan nandun sa canvassing, pinagbabawal yun. Nagulat ako, andun ng kapitan at siya ang nakikidebate sa akin dahil nung ako ay dati niyang sekretary ng barangay na nagbitiw dahil sa may nakita akong anomalya. Ayun! Nadali inyong lingkod. Oo. Ang napaboran yung kanyang kamag-anak. Dadaan-daanin na lang natin yan sa paindak-indak yung mga pangyayari yan, mga masaklap na pangyayari sa buhay ng inyong lingkod eh. Ayun. Ay di yung 1 point napunta doon sa pang-8, ay di nalaglag ang inyong lingkod. Ay alam ni kapitan, kokontra ako eh. Kapag ako ay mga panahon na yon, talaga namang gusto ko malinis ang aking panunungkulan nung ako ay appointed barangay secretary. Ay imagine ba naman taga-pirma lang ako secretary ako, pero pirma lang ako ng pirma sa mga budget sa mga 400,000 yung budget. Pintura lang. Baka hindi ho pintura yung ibilin. Yung kalburong pinipintura sa kalburo. Pinipintura sa pader para lang maging makitang malinis. Magkano lang kilo ng pintura ay ng kalburo noon? Magkano kalburo? Yun lang ang nilalagay noon. Ay, 400,000. Ilang pader lang naman yung nasasakop ng aming barangay. 1, 2, 3. Tatlong lang. 3 iskinita. Yung kabilang iskinita, ibang barangay na yon. Bibruin niyo yun?
Oh, doon tayo ho nadali. Kaya't nasabi ko sa sarili ko, marumi talaga ang politika. Marumi talaga ang politika. Ay, ang inyong lingkod talagang gusto kong makapagsilbi. Lalo na sa aking neighborhood. Dahil ang inyong lingkod ng mga panahon na yon ay Pangulo ng Homeowners Association. At nakitaan ako ng maayos, maayos na pamamahala ng aming neighborhood. Oo. Inano ko ng aking mga neighborhood. Oo, inendorso ko. Sinuportahan ako. Oh, sinuportahan ako. Oh. Yun ho ay ikalawang ano ko na ho nun. Ikalawang pagtakbo ko na yun. Nung una, talo din ho sapagkat hindi ako interesado at nais ko lang maipakalat ang pangalan ko sa aming barangay. May mga style nun eh. Okay, kailangan muna mo makilala ang pangalan mo. At kinakailangan makilala ang iyong pagkatao. Oh, sa pagtakbo sa barangay, kailangan kilala ang pagkatao ng isang kandidato. Eh. Oh, yun. Kumalat sa aming barangay ang pangalan ko at ang aking pagkatao. At nalaman nilang mayroon akong mabuting pagkatao. Kaya nga, ayun. Sa ikalawang pagtakbo ko, sinuportahan na ako ng mga kabarangay. Subalit, nakalulungkot na mga pangyayari sa buhay ko. Nakakalungkot na pangyayari. 1 puntos na lamang po. Nasa pang-7 na ako eh. Lahat ho ng mga kilalang kandidato sa amin, kinongratulate na ako. Nag-ano na sila, ang tawag doon na umatras na. Inamin na nila na nalagpasan ko na sila. Ang tawag diyan na nag-convene. Nag-convene ba yan? hindi nag-convene. Abay, yung kamag-anak ng kapitan. 1 puntos doon napunta sa kanya. Kaya ang inyong lingkod nalaglag ho sa pang-8. At ang pang-7 ho nakagawad. Ayun ang kamag-anak ni kapitan. Yan ho ang karanasan ng inyo pong lingkod sa politika. Kaya ako ho ay marunong hong madala nung pagtakbo natin na yon. Nadapa tayo, pero bumangon ho tayo. Bumangon at hindi na natiling nakadapa. Bumangon ngunit hindi na pinasok muli ang politika. Ayan. Yan ho ang kasaysayan ng inyong lingkod sa barangay at SK eleksyon. Ayan. Ito pa. Dapat ho din talaga sa inyong community, sa inyong mga neighborhood nyo, dapat itong style ho dito sa ating election sa pambarangay. Dapat po talaga isa lang ang inyong susuportahan. Kung sa inyong kapitbahay may tatakbo, wag na hong 2 o 3 kasi nahahati ang boto. Kung naghahangad tayo na meron tayong boses para sa tawag rito. May boses tayo, representante natin sa ating komunidad, sa ating magkakapitbahay.
may boses tayo sa konseho ng barangay, eh isa lang ang ating suportahan. Oo. Ay, ang style kasi nangyayari dyan sa grupo, sa panig ho ninyo, sa area ho ninyo, kukunin mga 3 kagawad o 4. So, sibak-sibak na ang boto ho ninyo. Malibang kung nagkakaisa ho kayo. O sige, yung 4 na yan, dyan na lang natin. Yung 4 na kandidato na yan, dito sa lugar natin, sa kanila lang natin ibibigay ang boto. Oh, mga pamamaraan ho yan sa eleksyon para yung area mo mas maraming boto makuha. Tingnan niyo ho, di ba? Oh, alam natin ho na yan. Kaya't yan ang baguhin ho nating mga bulok na sistema sa panahon ho ng halalan. Pag hindi ho umiral ang pagkakaisa ng magkakapitbahay, wala kayong representante sa konseho ng barangay na mailuluklok kapag kanya-kanya ho kayo. Kanya-kanya. Kung ang hangad nyo, ganon. Kapagkat, pagdating ho sa biyaya, nadadaan pa rin ho eh. Umiiral pa rin ho ang politika. Pag nalaman, hindi kanyang binoto, ayan na. Wala ka na. Hindi ka na mapapasama sa ayuda. Oo. May ganun tayong mga barangay official. May mga official tayong naghihiganti. Naghihiganti. Pag nalamang hindi mo siya binoto, ayan na, pahihirapan ka na. Pahirapan ka bago ka bigyan ng barangay clearance, barangay certificate, bago ka makatanggap ng ayuda, ay, di mo ako binoto. Kakanain ka niyan. Tingnan nyo, mga barangay official na ganyan. Sila ba makikitaan nyo na karapat dapat manungkulan? Hindi ganyan. Di ka man professional na tao, dapat kang maging professional sapagkat isa ka ng lingkod ng bayan. Opisyal ka na eh. Kaya kinakailangan mong maging professional ka na rin. Kahit hindi mo na pagdaanan yun. Sa ayaw at sa gusto mo, kailangan mo maging disente na tao bilang opisyal ka ng barangay. Kailangan mong alisin yung mga magagaspang mong pag-uugali. Mga hindi kanais-nais na ugali. Ano po? Alright, so samantalahin ko lang po uli ang ilang minuto na lamang ho nating nalalabi, sa pagbate. Yan, si former barangay captain Eduardo Vargas ng Barangay Panapaan C, Bacoor City. Yan, nanonood. At si Catalina Lim, hello, late po, sorry. Na-late daw siya. Okay lang. Ayan, si Catalina Lim, ang may bahay ng aking kaibigan na si Hilario Lim. Alright. Okay. So, wala na po tayong oras. Ano ho? Kaya po, tanggapin po ninyo ang aking pong taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Mga kaibigan, wala na tayong oras. Okay na lang. Oy, sige, ihabol natin yung ating paalala. Yan. Para yan sa ating mga senior citizen. Alright, so, senior citizen, yun muna, kuyang. Yun muna. Yan, yung mga schedule po
para sa ating mga senior citizen na tatanggap ng kanilang pension. Yan, birthday gift. August. Yan, August. Mga August, October. Yan ha. Ano to, yung mga may birthday ng August na senior citizen. Yan, tatanggap po kayo ng yung inyo pong birthday gift nga na nga. Ayan, sa October 16. Ang barangay 183 hanggang 201. October 17, ang barangay 1 hanggang 59. October 18, ang barangay 60 hanggang barangay 119. October 19, barangay 120 hanggang barangay 171. October 20, ang barangay 172 hanggang 182 hanggang 184 hanggang 200. Yan. Alas 9 po ng umaga ang bigayan hanggang alas 4 po yan. Punta po kayo sa Office of the Senior Citizen Affairs. Yan po sa Cuneta Astrodome. Ayan. Sa barangay 101 ang mga tatanggap first semester ng social pension for birth of December, scheduled on October 10. Yan, ha? Ang pangalan ay senior citizen Gunfrida Fernando, Aida Macale, Gloria Vergel de Dios, Natividad Llamado, Natividad Martin. Yan ang ating mga kapwa senior citizen natatanggap ng kanilang social pension na merong birth month na December. Sadya na po kayo na alas 9 hanggang alas 4. Dalhin ang Xerox ng senior citizens ID at may pirma 3. Alright? Okay, so andyan na. Tapos na po tayo sa ating panawagan at ang inyong pong lingkod ay nagpapasalamat po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga nanood sa araw na ito sa atin. Yan, si Sarah May Guillermo, Luisito Santos, Susie Del Mundo, Sister Bing, si Eduardo Vargas at si Catalina Lee. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa inyong po walang sawang pagtangkilik sa Barangay in Action. At mamaya po, inaanyayahan ko po kayo sa ating pong panghapon na programa, ang Balitang Pilipinas Worldwide, alas 5 hanggang alas 8. Magkita-kita din po tayo doon mamaya. Alright. So, maraming salamat po sa inyo. Happy weekend. At magandang tanghali po. At ang inyong pong lingkod ay nag-iiwan po ng kataga na nawa tayo po ay patuloy ingatan at pagpalain ang ating pong may kapal saan man tayo naroon at anuman ang ating ginagawa. Ang DCWG, inyo ito, dito, kayo ang bida. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association.